Magandang umaga, Ma'am Laudet. Ako nga po pala sa Bensi Noblesa at ang aking ulat ay tungkol sa epekto ng globalisasyon sa ekonomiya at kung paano ito konektado sa mga multinational at transactional corporation o MNC at TNC. Una, ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang proseso ng mas mabilis at mas malawak na ugnayan ng mga bansa sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya, kultura, at politika. Dahil dito, mas nagiging bukas ang pamilihan at mas mabilis ang palitan ng produkto, serbisyo, impormasyon at kapital. Sa aspekto ng ekonomiya, malaki ang dulot ng globalisasyon. Una, napapabilis nito ang kalakalan at pamumuhunan. Ang mga bansang dati limitado ang palitan ay nagkakaroon ng mas maraming oportunidad. Ikalawa, nagdadala ito ng bagong teknolohiya at kaalaman na nakatutulong sa pag-unlad ng mga industriya. Ngunit, may negatibong epekto rin tulad ng hindi pagtaas na kompetisyon kung saan mas malaki at mas makapangyarihang kumpanya ang nangingibabaw kaysa sa maliit na lokal na negosyo. Ngayon, pumunta naman tayo sa MNC at TNC. Ang MNC o Multinational Corporation ay may kumpanyang nagmula sa ibang bansa, ngunit may operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Gaya ng Coca-Cola, Toyota, at Unilever. Samantalang, ang TNC o Transactional Corporation ay halos magkapareho na sa MNC. Pero, mas desentralisto ang pamamahala. Ibig sabihin, hindi lamang nakasentro sa bansang pinagmulan, kundi nakakalat sa iba't ibang bansa ang kontrol at operasyon. Ano ang epekto nila? Uunahin natin ang positibo. Nagbibigay sila ng trabaho, nagpapasok ng puhunan, at nagdadala ng modernong teknolohiya sa bansang kanilang pinapasukan. Naging tulay din sila para maikonekta ang lokal na ekonomiya sa pandaigdigang merkado. Pumunta naman din tayo sa negatibo. Maaring umasa isang bansa sa mga dayuhang kumpanya at malugi ang mga lokal na negosyo. Minsan, mababa ang sahod at kulang sa benepisyo ang ibinibigay sa mga manggagawa. Dagdag pa rito, may pagkakataong inuuna ng mga korporasyon ito ang kita sa kapakanan ng mamamayan at kalikasan. Sa kabuuan, ang globalisasyon ay parang tabak kamay dalawang talim. May dalawang oportunidad para sa kaunlaran, ngunit maaari ring magdulot ng kahinaan kung hindi magiging handa ang lokal na ekonomiya at dito pumapasok ang hamon sa atin. Kung paano natin magagamit ang globalisasyon at presensya ng MNC at ANC para sa tunay na pambansang kaunlaran. Ang globalisasyon sa ekonomiya ay proseso kung saan nagiging magkakaugnay at bukas ang ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ibig sabihin, hindi na limitado sa loob ng sariling bansa ang kalakalan, trabaho, at negosyo, bagkos nakikipag-ugnayan ito sa buong mundo. Halimbawa, ang isang produkto na gawa sa China ay nabibili sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nagtatrabaho sa iba't ibang bansa at nagpapadala ng remittance. Ang mga kumpanyang tulad ng Coca-Cola o Samsung ay may operasyon sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga epekto, mas maraming trabaho, mas mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, mas malawak na merkado, at mas maraming oportunidad. At ang isa namang epekto, mas matinding kompetisyon para sa lokal na negosyo, pag-asa sa mga dayuhang produkto, ay hindi pantay na distribusyon ng kita. Sa madaling salita, ang globalisasyon sa ekonomiya ay para nagsasanib pwersa ng mga bansa para sa mabilis na kalakalan at pagunlad, ngunit may mga hamon din itong dala. Mga elemento ng globalisasyon sa ekonomiya, kalakalan or trade.
lumalawak ang palitan ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Pangalawa, pamumuhunan or investment. Dumadami ang foreign direct investment or FDI kung saan ang mga dayuhang kumpanya ay nagtatayo ng negosyo sa ibang bansa. Multinational Transnational Corporation or MNC or TNC. Mga kumpanyang may operasyon sa iba't ibang bansa tulad ng McDonald's, Toyota o Unilever. At pang-apat ay ang teknolohiya, pinapabilis ang internet at transportasyon, ang komunikasyon at distribusyon ng produkto. At ang panghuli ay liberalization, paluwag ng mga batas upang mas madali ang kalakalan at negosyo.